Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, maririnig ninyo ang kwento ni Pia, isang batang mahilig magbasa ng mga alamat at kwentong pambata, na biglang nakatagpo ng isang kakaibang estranghero sa kanilang bahay. Habang nagkukwento si Renato, ang estranghero, unti-unting nararamdaman ni Pia ang kakaibang kilabot at sakit sa kanyang katawan. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa huli? Pakinggan ang buong kwento at tuklasin ang mga misteryo sa likod ng mga kwento ni Renato. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Pia at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na habang buhay kong dadalhin. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa Quezon City. Simple lang ang buhay namin, pero puno ng pagmamahalan. Ako ang nag-iisang anak ni na mama at papa at madalas akong mag-isa sa bahay dahil pareho silang nagtatrabaho. Mahilig akong magbasa ng mga libro, lalo na yung mga kwentong pambata at mga alamat. Dito ko natagpuan ang aking aliw at kaligayahan, lalo na kapag wala sila mama at papa. Sa isang maliit na bahay sa Quezon City, nakahiga ako sa aking kama. Nakapalibot ang mga librong paborito ko. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga kortina, nagbibigay ng kaunting init sa malamig na Disyembre. Pia, alis muna kami ni Papa mo, sabi ni Mama habang inaayos ang aking kumot. Pupunta kami sa doktor pero babalik din kami agad. Sige po Mama, sagot ko pilit na ngumiti. Magbabasa na lang po ako ng libro. Pagkatapos nilang umalis, kinuha ko ang aking paboritong libro at nagsimulang magbasa. Hindi ko na malayan na nakatulog ako hanggang sa marinig ko ang tunog ng isang uwak sa bintana. Nagising ako at nakita ang isang estranghero, si Renato, na nakaupo sa isang sulok ng kwarto. Ang paligid ay biglang nagbago, naging mas madilim at malamig. Si Renato ay nakaupo sa isang upuan, ang kanyang katawan ay parang biktima ng sunog, may mga apoy na kumikislap sa kanyang balat. Ako si Renato, sabi niya, ang boses niya ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Gusto mo bang marinig ang isang kwento? Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Parang may kakaibang puwersa na humihila sa akin papalapit sa kanya. Sige po, sagot ko kahit natatakot ako dahil sa pagmamahal ko sa mga kwento at sa aking madalas na pag-iisa. Habang nagsisimula siyang magkwento, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na bumabalot sa akin, pero hindi ko magawang umatras. Ang aking takot ay napalitan ng kuryosidad. May isang pamilya ng mga kuneho, nagsimula si Renato, kung saan isinakripisyo ng ina ang kanyang sarili upang mailigtas ang kanyang mga anak mula sa isang lobo. Habang nagkukwento siya, parang naririnig ko ang mga iyak ng mga kuneho at ang halakhak ng lobo sa aking paligid. Ang bawat salita niya ay parang may sariling buhay, bumabalot sa akin ng kakaibang takot at lungkot. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang lungkot sa kwento, pero naintindihan ko ang sakripisyo ng ina. Ang mga mata ko ay nagsimulang mamasa. Ang tapang ng ina, bulong ko sa sarili ko, parang si Mama. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano rin kasakripisyo ang ginagawa ng mga magulang ko para sa akin. Biglang umubo ako ng dugo at naramdaman ko ang sakit sa aking dibdib. Pwede pa po ba ng isa pang kwento? Tanong ko kahit alam kong lumalala ang kalagayan ko. Alam kong kailangan ko ng pahinga. Pero ang pagnanais kong marinig ang isa pang kwento ay mas malakas kaysa sa sakit na nararamdaman ko. Tumango si Renato at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kakaibang liwanag na parang apoy. Para bang may lihim siyang alam na hindi ko pa natutuklasan. Ang paligid ay naging mas malamig at ang mga uwak sa labas ng bintana ay dumami.
May isang bayan na pinahihirapan ng sakit, nagsimula si Renato, kung saan isang mananahi ang tumangging papasukin ng kanyang asawa upang mailigtas siya mula sa sakit. Naramdaman ko ang bawat salita niya, parang ako mismo ang nasa bayan na iyon, kasama ang mga taong nagdurusa. Ang bawat detalye ng kwento ay parang totoo, na para bang naroon ako, nakikita at nararamdaman ang lahat. Habang ikinukwento niya, nakita ko sa aking isipan ng mga tao sa bayan, ang takot at pag-asa sa kanilang mga muka. Patawarin mo ako, sabi ng asawa ng mananahi sa huli, pero kailangan kong mabuhay para sa ating mga anak. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Naisip ko kung gaano kahirap ang magdesisyon ng ganun, lalo na kung mahal mo ang isang tao. Habang dumarami ang mga uwak sa bintana, napagtanto ko kung bakit narito si Renato. Kailan ito mangyayari? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Hindi ko alam kung handa na ba akong marinig ang sagot, pero kailangan kong malaman. Malapit na, sagot niya, at naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin pero hindi ko magawang umatras. Ang mga mata niya ay tila nagliliyab at alam kong hindi na ako makakatakas. Isa pa pong kwento, sabi ko, kahit alam kong ang oras ko ay nauubos na. Tumango si Renato at ang kanyang mga mata ay nagliwanag muli, parang apoy na sumasayaw sa dilim. Alam kong ang susunod na kwento ay maaaring ang huli kong maririnig, pero hindi ko mapigilang humiling pa. Ang bawat salita niya ay parang huling hibla ng buhay na pinanghahawakan ko. Ang tunog ng monitor ng puso ko ay nagiging hindi regular at naramdaman ko ang panghihina sa aking katawan. Isa pa pong kwento, pakiusap ko, at nagsimula si Renato. May isang matamis na batang babae, sabi niya, na may kulay kastanyas na buhok at malalaking asul na mata. Habang nagkukwento siya, parang nakikita ko ang batang babae sa aking harapan, masaya at puno ng buhay. Habang ikinukwento niya, naramdaman ko ang aking mga mata na dahan-dahang pumipikit. Ang kwento ay nagiging mas malinaw at mas detalyado. Parang ako mismo ang batang babae sa kwento. Ang pangalan niya ay Pia, sabi ni Renato, at naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso. Unti-unti, nawawala ang aking lakas at ang kwento ni Renato ay nagiging mas malinaw. Parang isang panaginip na hindi ko gustong magising. Pagbalik ng aking mga magulang, natagpuan nila ako na walang buhay sa aking kama. Ang mga mukha nila ay puno ng kalungkutan at pagdadalamhati. Pia, sabi ni Mama. Ang boses niya ay puno ng luha. Pia, gumising ka. Napansin ni Papa ang mga bakas ng sunog sa upuan, pero labis silang nalulunod sa kanilang kalungkutan upang bigyang pansin ito. Ang mga uwak sa labas ay nagsimulang magliparan, tila nagdadala ng kaluluwa ko sa kabilang buhay. Ang kanilang mga iyak ay sumasabay sa tunog ng mga uwak, na parang isang paalam sa isang batang anghel na ngayon ay nasa ibang mundo na. Mga kaibigan, natutunan natin na ang labis na pagkahumaling sa mga kwento ay maaaring magdala ng kapahamakan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa higit pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat kayo. Baka may estranghero ring dumalaw sa inyo.